welcome sa ating Plan 40. And bago po tayo mag-start, magpe-pray po muna tayo. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat kasi binigyan niyo kami ng pagkakataong lumapit at makinig sa iyo. Lord, buksan niyo nga po yung aming puso at isipan. At alisin nyo nga po yung mga distractions at hayaan nyo pong maranasan namin kayo habang kami ay nagpe-prayer and fasting. In Jesus' mighty name, Amen. So, ngayong prayer and fasting po, may dalawa po akong verse na gustong i-share sa inyo. Yung una po is yung sa Malakay 3:10. Sabi po dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang walang sukat. So, sobrang powerful po nitong verse na to kasi bihira lang po sa Bible na sinasabi ng Lord na subukan mo ako. Pero dito, mismong si Lord yung nagsabi. Parang sinasabi niya sa akin na, anak, subukan mo ko, itry mo ko, tignan mo kung hindi ako kikilos sa buhay mo. Kasi po, di ba, minsan kasi tayo yung nauunang mapagod, lalo na kapag parang feel natin, wala lang resulta na nakikita sa buhay natin. Nagpe-pray tayo pero parang tahimik ng Lord. Pero ngayong prayer and fasting po, pinapaalala po sa atin na si Lord po ay tapat, si Lord po ay gumagawa, si Lord po ay kumikilos kahit hindi natin agad nakikita. So, ang tanong po dito is, paano nga po ba natin susubukan si Lord? So, dito po yung pangalawang verse ko po, yung sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi niya, hahanapin ninyo ako at ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So, ayan, diyan natin siya masusubok sa paghahanap sa Kanya ng buong puso. Kapag nagpa-fasting tayo, hindi lang ito about sa pag-iwas po, di ba, sa pagkain. Hindi lang ito about sa pagtitiis. Ito po yung panahon na sinasabi natin kay Lord na, Lord, ikaw yung mas mahalaga, hindi yung pagkain, hindi yung cellphone, kundi ikaw lang, Lord. Alam kong mahirap, nakakagutom, nakakapanghina, pero di ba dito po natin marirealize na, Lord, mas kailangan pala kita. Hindi ko kaya nang wala ka. At habang hinihintay natin siya, kahit sa simple lang, sa tahimik na panalangin, pagbabasa ng Bible, or kahit danghin lang natin yung presence niya, may ginagawa si Lord doon. Hindi man agad nasagot sa panalangin, pero may binabago siya sa loob natin. Merong peace, di ba po? May faith. At minsan doon talaga nagsisimulang gumalaw si Lord sa puso natin. Kaya kung meron kang panalangin na matagal mo nang dala, kung meron kang pinagdadaanan na parang walang sagot, subukan mo si Lord. Hindi dahil desperate ka, kundi dahil alam mong siya lang talaga yung sagot eh. Subukan natin siya, hanapin natin siya. At tulad ng nangako niya, makikita natin siya, mararanasan natin siya. At sa kanyang oras, ibubuhos niya yung pagpapalang walang sukat. Hindi lang blessing na panlabas eh, kundi yung pinaka-importanteng blessings is yung siya mismo. So, ayun lang po, pinapaalala sa atin ng Lord ngayong prayer and fasting na subukan talaga natin si Lord. Pag sinubukan natin siya, dun natin makikita kung ano yung blessings na iniready niya para sa atin. So, ayun lang po, magpo-pray na po tayo. Lord, salamat po sa pagkakataong lumapit kami sa inyo. Lord, salamat dahil hindi kami natatakot na magtanong, magduda o magpakita ng kahinaan sa iyo. Lord, sa panahon ng aming prayer and fasting, turuan niyo po kami maghanap sa inyo ng buong puso at meron talaga kaming pananampalataya. Habang kami po ay lumalapit, Lord, nais naming maranasan ang iyong presensya. Lord, we trust you and we surrender everything to you. In Jesus' mighty name, amen and amen.